Dito naman si Jaguar, maagang nagpapakain sa mga alagang manok namin ngayon. Araw-araw ito na ginagawa ni Jaguar. At dito na rin siya natutulog sa gabi-gabi. Siya na rin ang nagbantay sa mga alagang manok namin dito dahil wala ang taong nakatira. Wala na nakatira dati, may isang taong nakatira dito. Wala na, pinaalis na namin dahil yun nga, palagi kaming nagbigay ng pera sa kanya. Kaso lang, hindi naman siya natutulog dito. Minsan lang, sayang lang. Ito na, okay naman si Jaguar. Dito siya matulog. Siya lahat magpapakain sa manok. Nasagol wala Kaya balik yun, dito. walang problema. Siya na rin ang nagbibigay ng mga vitamins. Tapos minsan Ah, pinasnack niya ng mga gulay-gulay. Kumukuha siya dun sa palengke kasama si Popper. Kaya yun, medyo nakatipid kami sa aming mga alagang manok yung mga pagkain nila. At saka hindi maiwasan okay na ko na mayroon bilis talagang ka. mamatay na mga manok dahil nga minsan may nakapasok ditong bayawak, mga ahas. Kaya yun, kinakagat yung mga alagang manok namin. Pati nga yung mga itlog nila na huli namin na mabuti na kita namin kaagad. Pero nakakain na sila ng mga itlog na basag na nila. Kaya yun, mahirap pag walang tao dito. Hindi na ganong maputik ngayon dahil tapos na yung bagyo, dumadaan na. Nung parating pa lang ang bagyo, araw-araw na umuulan dito kaya mahirap. Naka-boots talaga tayo dito. Sabi ko kanina, nahuli nila yung bayawak ni Jaguar tsaka yung mga kaibigan niya dito. Pero hindi naman pinatay namin, tinalian lang. Nilagay namin dyan sa, sa ilalim ng mga niyog. Tapos yun nga, nakita namin din yung mga itlog na kinakain nila. Binasag nila yung mga itlog. Yun, mahirap pag minsan hindi lang kasi maiwasan, walang tao dito. Siyempre, bumaba si Jaguar, kumukuha ng mga tubig dito sa baba. Yun, nakikita natin yung bayawak tsaka itlog. Itong batch naman to, yung dark mahogany, medyo mag 5 months na to. Hindi pa sila nagbigay ng itlog. Binili ko to sila mga 1 week old. 55 heads to binili ko, sisu pa. Kaya ngayon, malaki na sila. Kaso lang hindi natin maiwasan na may mamatay talaga. Out of 55, bali 8 ang nadadali. Kaya yun, ito, kumakain rin sila ng mga dahon kahit buo pa ang dahon. Hindi naman nila kinakagat naman kagad nila yung dahon. Kaya minsan makatipid tayo dahil busog na sila pag kumakain sila sa mga dahon dito ng mga gulay. Itong mga gulay, sabi ko, galing to sa palengke. Sobra-sobra doon, kaya kinukuha rin namin doon sa palengke. Kaya malaking tipid rin sa mga feeds namin dahil laking tulong nitong mga gulay. Kasi pag nagbibigay ng mga gulay sa kanila, siyempre mabubusog na sila. Hindi na sila gaanong kakain sa mga feeds. Kaso lang, mahina ang natin, production sa itlog natin ngayon. Kaya yun siguro ang dahilan. Pero okay naman, at least nakatipid tayo. Ito nga, itong batch na to, yung nakikita natin. Kuha to, bali ito ang nangingitlog ngayon. Kaso lang, humina nga ang production nila dahil yun nga, nag-ano na sila, natanggal na yung mga balahibo nila. Pero kumakain din sila ng mga dahon-dahon. Kaya yun, tayo makatipid dito. Pero okay naman, kahit papaano, kahit konti na lang production nila sa mga itlog nila. Pero may pambili naman tayo ng mga feeds dagdag dito sa mga gulay natin na binibigay nila araw-araw. Okay guys, thank you for watching guys. Sa sunod ulit, sana mapaki-subscribe na lang sa channel namin. Thank you for watching guys.